linggo ang ating nilakbay. Kasama po natin o kasabay natin ang kulay berde. 33 linggo na sinubaybayan tayo ng Ebanghelyo ni San Marcos. 33 linggo na kayo po at ako ay nagsumikap upang ang panahon ng mga ordinaryong linggo ay magbigay buhay sa ating pananampalataya, magbigay sa inyo at sa akin ng sigla upang ang bawat katagang namumutawi sa labi o bibig o salita ni Jesus sa mabuting balita ay naging gabay natin. 33 linggo sa panahon ng pangkaraniwan, tayo ay nagsasama. Ito po ang huling linggo bago yung isang tampok na linggo sa darating, ang kapistahan po ng Kristong Hari. Sa pagkakataong ito, kalakip ng ating pananalangin at pagdarasal at pagpapasalamat sa Diyos, ipinararating din natin sa ating ebanghelista na si San Marcos ang pasasalamat sapagkat naging gabay natin ang kanyang mabuting balita. Nadinig natin sa mabuting balita ngayong gabi kung papaanong kakaiba, kung papaanong hindi pangkaraniwan na tema ang ating nadinig, sapagkat ang mga binitawang pananalita ni San Marcos sa Ebanghelyo ngayong gabi ay medyo nakanginginig, medyo nakatatakot, nakapaninibago, nakapagbibigay ng pangalawang pag-iisip. At marahil habang kayo nakatayo, doon ako sa bandang likod, pinapahayag ni Father Carmelo, Father Jack, sinasabi natin, ano na to? Patapos na ba ang mundo? Dulo na ba tayo ng aming buhay? Kaya ba natatapat ito sa buwan ng Nobyembre sapagkat may pagpapahalaga natin sa mga yumao at sinasabing mamamatay din tayo? Mga kapatid, mga magulang, ngayong gabing ito, totoo lamang, nagpakatotoo lang din po si San Marcos sa kanyang mabuting balita nang binitawan niya mga katagang mapapaisip kayo at ako. Tawag po dito, kapag tayo'y nakapagbasa-basa ng kaunti patungkol sa pananampalataya, ay apocalyptic. Nadinig natin sa unang pagbasa mula kay Propeta Daniel, kung papaanong ang tema ng pagpapahayag. Ang ibig sabihin po kasi ng apocalypse ay to reveal, to expose, ilatag, wag nang itago, sabihin ng lantaran. Ang dalawang pagbasang ito mula kay Propeta Daniel at kay Ebanghelistang si San Marcos ay naglalatag sa inyo at sa akin ng isang panuntunan, isang aral bago matapos ang mga pang-ordinaryong linggo. Bago natin bigyan at papasukin sa ating buhay si Jesus bilang hari, hindi dapat maghari ang Diyos sa atin na kapag tayo ay hindi handa. Napakagandang pagkakataon sa 33 linggo. Binigyan natin ng puwang sa puso natin upang unti-unti, anuman ang sabihin, anuman ang makita natin sa pangkalawakan na nangyayari o sa panglabas na buhay, hindi tayo magigitla, hindi tayo matatakot, hindi tayo uurong, bagkus sasabihin natin, handa ako. Kaya kong harapin, kaya kong manindigan si Jesus ang siyang maghahari.
Mga kapatid, mga kasama, mga dating kaparokya dito sa parokya ng Our Lady of Peña Francia de Manila, nakita natin kung papaanong pinapahalagahan at pinapaalalahanan na ang buhay natin araw-araw, humaharap tayo sa dalawang katotohanan. Pangsamantala, temporary, at yung panghabang buhay, eternity. Araw-araw, humaharap tayo sa buhay. Pinagpipilian natin, ano ba ang mga nangyayari sa buhay natin? Pangsamantala lang ba? O panghabang buhay? Temporary lang ba? O eternal? Kapag tayo po ay humarap sa isang doktor at sinabi natin na tayo may sakit at ibinalik sa atin ang kwento, ibinalik sa atin ang resulta, sasabihin sa atin, Sir, Ma'am, yung sakit mo, huwag ka mag-alala. May gamot dyan, hindi yan nakamamatay. Kapag nadidinig natin ang mga ganong pakiramdam, ang ganitong balita, agad-agad nating sinasabing, okay lang pala eh. Tuloy natin ang buhay. Gagawin ko kung anong ginagawa kong pangkaraniwan. Pero, kapag nadinig na natin patungkol sa ating kalusugan, na nakita natin ang resulta pagkatapos na tayo ay i-test, na hindi maganda, hindi maayos, palala pa nga, ika nga. At parang sinasabing wala ng kagamutan, at saka tayo natataranta. Tsaka tayo nagugulumihanan. Tsaka pa lang tayo aaksyon. Ganon din po sa buhay natin. Sa buhay pangkalakal. Sa ating mga pinagkakaabalahan. Sa ating business. Lalo na po ngayon, sa pandemya, ang daming mga nagsara na mga hanap buhay. Ang daming nawalan ng hanap buhay. Pero nadidinig natin, unti-unti nang nagkakaroon ng sigla ang ekonomiya. Sasabihin natin, pangsamantala lang pala ito. Ngunit kapag ang naranasan natin, ang sarili nating hanap buhay, hindi na tayo makababalik. Ang ating business ay hindi na muling mabubuksan. Nagugulumihanan tayo, natataranta tayo. Sapagkat ito ay panghabang buhay na. Ano ang magaganap? Mga kasama, mga kapatid, napakagandang pagkakataon ito na hindi lamang sa ating kalusugan, hindi lang sa ating hanap buhay, pati ang ating buhay at kaluluwa. Ang ating buhay pang Diyos, ang ating buhay patungong langit. Ano kaya ang maaring mangyari sa akin? Sa haba ng panahon, sa 33 linggo na ating iginugol taon, linggo-linggo ako'y nagpupunta dito, nananalangin, nakikinig ng mabuting balita. Ano ang naging epekto nito sa akin sa 33 linggo? Magpapatuloy pa ba ang temporary o pangsamantalang pakiramdam natin? O tayo ay patungo na sa tinatawag na eternity? Magandang pagninilay po ito sa linggong ito. Meron po tayong 5 o 6 na araw, 7 araw kasama ngayon. Mapag-isip-isipan natin, nasa na ba ang aking buhay? Ano ang naging bunga nitong aking pagsusumikap? Saan ako ngayon pupulutin? Saan ako ngayon napapabilang? Ako ba'y nag-iisip pa rin sa mga pangkaraniwang pagkakataon o sa mga pangsamantalang pagkakataon ng buhay? O ang iniisip ko na ngayon ay may kinalaman na sa isang buhay na walang hanggan? Mga kapatid, mga kasama, nakatatakot ang mga binanggit sa mabuting balita. Mapag-iisip ka sapagkat hindi natin sukat akalain na maski pala itong si San Marcos ay magbibitaw ng mga ganitong pananalita sa bandang dulo ng kanyang ebanghelyo. Mga kasama, mga magulang, mga kapatid, mga kapwa na namimintuho sa ating mahal na Birhen, binibigyan tayo muli ng isang pagkakataon upang bago tayo sumapit doon sa dulo
nitong ating pagdiriwang sa ating panahon, mga linggo ng ating pagsamba, taon ng pagsamba. Bago nating sabihin, si Jesus ang maghahari sa aking buhay, magandang tignan natin muli, suriin natin, magbalik tanaw tayo, manalamin tayo muli, at bigyan muli ng isang katanungan. Nasa na ba ako? Ano na ba ang aking gagawin? Nasa tamang landas ba ang aking tinatahak? Ako nga ba to sa inaasahan ng Diyos sa akin? Minsan po, meron pong isang superior, isang mother superior, na lumapit kay Santo Tomas Aquinas. Lumapit po siya, meron po siyang daladalang isang libro, napakagandang libro. Siya po ay lumapit kay Santo Tomas Aquinas, Santo Tomas Aquino, at sinabi niya, Santo Tomas, pwede po ba akong humingi ng tulong sa inyo? Tulungan niyo nga po kami. Meron po akong daladalang libro, at ang bawat pahina po ng magandang librong ito ay walang laman. Ibinibigay ko po sa inyo ito. Maaari niyo po bang isulat dito kung ano yung mga dapat gawin ng aming mga madre para makarating, makapasok sa langit? Sabi ni Santo Tomas Aquino, sige po, Mother, akin na po yung libro. Tinanggap ni Santo Tomas Aquino ang libro at umalis. Yung Mother Superior, sa katuwaan niya, dahil tinanggap at pumayag na lagyan, punuin yung librong iyon ng mga dapat o panuntunan upang makapasok yung mga madre niya sa langit. Kaya, pag-alis ni Santo Tomas, siya rin namang pag-alis niyang madre at pumunta sa kanyang mga sisters, sa kanyang mga kapwa madre. At ikinuwento niya ng buong kagalakan. At dahil po inaakala nila, dahil nga isang libro yung ibibigay, maraming pahina, sinabi nila sa sarili nila na, it will take time bago makumpleto yung librong iyon. Na po, kasi medyo makapal eh. So, kung susulatin niya. So, pumasok na sa kanilang kaisipan, it will take time. Kinaumagahan, kumakatok sa kanilang pintuan si Santo Tomas Aquino. Nagulat ang Mother Superior. Kasi inaasahan nila, it will take time bago bumalik sa kanilang libro dahil inaasahan nila mapupuno ng mga susulatin. Tinanggap nila si Santo Tomas at nang iniabot ni Santo Tomas yung libro, agad-agad inabot po ng Mother Superior at pinagpasalamat at ipinakita niya sa kanyang mga madre. Umalis si Santo Tomas, bumalik yung Mother Superior sa kanyang mga kasamang madre, at buong sigla, full of excitement, binuksan yung libro. Pagbukas ng libro, isang pahina lamang po ang sinulatan ni Santo Tomas Aquino. Yung unang pahina, at ang sinulat po niya ay 2 salita lamang. Ikinagulat ito ng Mother Superior at ipinakita niya sa kanyang mga madre, isang pahina lang ang sinulatan at 2 salita lamang ang nakalagay. At nang binasa na ng Mother Superior kung ano yung laman ng aklat, nung isang pahina, ito po ang nilalaman. 2 words. Sabi po doon sa libro na sinulat, will it, W-I-L-L-I-T,
Will it. Wala nang iba. Mga kasama, 33 linggo, nagkita-kita tayo, ulitin ko, nagkita-kita kayo, bira naman po ako magpunta rito. Nagsumikap po kayong iwanan ng mga gawain sa bahay upang makapagsimba. Nagsumikap po kayong hindi muna subaybayan yung mga pinanonood sa TV upang makapagsimba. Pinagsumikapan po nating iwanan muna yung mga assignments natin para makapagsimba. 33 linggo sa pangkaraniwang panahon. Sinubaybayan natin ang mabuting balita ni San Marcos, kalakip ang iba't ibang mga pagbasa. 33 linggo, pinagsumikapan nating ihanda ang puso natin para tanggapin si Jesus sa sakramento. 33 linggo. Ano kaya ang naging bunga nito? Mga kapatid, mga kasama, katulad ng mga madre na pinagsusumikapan ng kanilang superior na makarating sa langit sa pamamagitan ng librong pinasulat nila kay Santo Tomas Aquino, yun din po sana ang maging aral at baon ko, baon ninyo sa gabing ito. 2 salita lang din po. Will it. Anuman ang nadinig natin sa mabuting balita, anuman ang sinabi ni Propeta Daniel sa unang pagbasa, kapag ginusto natin na maging mabuti, kapag ginusto natin na maging mabait, kapag ginusto natin maging mapagkawang gawa, kapag ginusto natin maging mapagpatawad, kapag ginusto natin maging mapagkumbaba, ito po ang translation, ito po ang ibig sabihin nung will it. Hindi pwedeng itulak, ipilit ng Diyos ang langit kung ayaw ko at ayaw ninyo. 33 linggo, magandang pagkakataon para mabigyan natin ng puwang sa puso natin ang tawag ng Diyos para maging kasama niya sa langit. Let us will it. Let us do it. Let us own it. Ang langit po, nandyan lang. Hindi ipipilit ng Diyos. Hindi tayo dapat matakot kapag we will it. Kapag we will do it. Kapag we will own it. Mga kapatid, mga magulang, salamat kay San Marcos sa kanyang mahigit, I guess, 14 chapters or 15 chapters. No po, I'm not so sure anymore. Binigyan tayo ng pagkakataon, ng mahabang pagkakataon upang ihanda ang ating mga puso. Baka bukas, humarap na tayo sa katotohanan ng buhay. Baka bukas, makita at maging totoo itong mga binabasa natin kanina lamang. Handa ba tayo? Ready ba tayo? Okay ba tayo? Hingin natin sa Diyos, sa Panginoong Hesus, pag tinanggap natin ang banal na pagkain sa banal na hapag, na sana bigyan tayo ng sapat na lakas upang we can also say, Heaven, I will will it. Heaven, I will own it. Heaven, I will do it. Amen.